Magandang balita, Biblia, Lucas Kapitulo 10. Isinugo ni Jesus ang 72. Pagkatapos nito, umili pa ang Panginoon ng 72. Sila ay sinugo niya ng dala-dalawa sa bawat bayan at buo na pupuntahan niya. Sinabi niya sa kanila, napakarami ng aanihin ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mga mag-aani. Humayo kayo, isinusugo ko kayong parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lagayan ng pera, balutan o sandalyas. Huwag na kayong tumigil upang bumati kanino man sa daan. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, tatanggapin nila ang kapayapaan ninyo. Ngunit kung hindi, babalik sa inyo ang inyong pagbasbas. Makituloy kayo sa bahay na iyon at huwag kayong magpapalipat-lipat ng tinutuluyan. Kainin ninyo at inumin ang anumang ihain sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat tumanggap ng sahod. Pagpasok ninyo sa isang bayan at tinanggap kayo, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa mga taga roon, malapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ngunit pagpasok ninyo sa isang bayan at hindi kayo tinanggap, pumunta kayo sa mga lansangan nito at sabihin, pati ang alikabok ng inyong bayan na dumig sa aming mga paa, ay inaalis namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyo, malapit na ang kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, mas kahahabagan pa ang mga taga-Sodoma kaysa sa bayang iyon sa araw ng paghuhukom. Babala sa mga bayang ayaw magsisi. Kawawa kayong mga taga-Corazin, kawawa kayong mga taga-Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, matagal na sanang nagdamit ng sako at naupo sa abo ang mga taga roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Mas kahabagan pa ang mga taga Tiro at Sidon kaysa sa inyo sa araw ng paghukom. At kayong mga taga Capernaum, nais pala ninyong itaas ang inyong sarili hanggang langit. Ibabagsak kayo hanggang sa daigdig ng mga patay. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Bumalik ang 72. Masayang-masaya nang bumalik ang 72. Iniulat nila, Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay napapasunod namin dahil sa kapangyarihan ng inyong pangalan. Sinabi sa kanila ni Jesus, nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga ahas at mga alakdan, at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at walang makakapanakit sa inyo. Ngunit magalak kayo, hindi dahil sa napapasunod ninyo ang masamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang inyong pangalan. Nagalak si Jesus. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng kagalakan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sabi niya, salamat sa iyo, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong matatalino ang mga bagay na ito. Ngunit inihayag mo sa mga walang muwang. Oo, Ama, sapagkat ganon ang nais mong mangyari. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. Wala namang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak at ang mga taong minarapat ng anak na makakilala sa Ama. Umarap si Jesus sa mga alagad at sinabi ng walang ibang nakakarinig, pinagpala kayo, sapagkat nakita ninyo ang mga nakikita ninyo ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nag-ahangad na makita ang inyong nakikita at marinig ang inyong naririnig, subalit hindi ito nakita ni narinig. Ang mabuting Samaritano. Isang dalubhasa sa kautusan ang lumapit kay Jesus upang siya ay subukin. Guru, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ano bang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nababasa mo roon? Sumagot ang lalaki, ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, at buong pag-iisip mo. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi ni Jesus, tama ang sagot mo. Gawin mo yan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Upang huwag siyang lumabas na kahiyahiya, nagtanong pa ang lalaki, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, inubaran, binugbog, at iniwang halos patay na.
Nagkataong dumando ng isang paring Hudyo. Nang makita ang taong nakadusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit na makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Na makita niya ang biktima, siya ay naawa. Nilapitan niya ito at binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binindahan. Pagkatapos, isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang malagaan sa doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 silaping pilak ang namamahala ng bahay panuluyan at sinabi, "Alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko." At nagtanong si Jesus, "Sa palagay mo, sino kaya sa tatlo ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Ang taong tumulong sa kanya o punong dalubhasa sa kautusan?" Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Kung gayon, humayo ka at ganon din ang gawin mo." Dumalaw si Jesus kina Marta at Maria. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang Nile. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta. May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang mga itinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda. Kaya't dumapit siya kay Jesus at nagsabi, "Panginoon, bali wala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako." Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, "Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya." Footnotes: Lucas Kapitulo 10, versikulo 72, sa ibang manuskrito ay 70. Lucas Kapitulo 10, versikulo 17, 72, sa ibang manuskrito ay 70. Lucas Kapitulo 10, versikulo 21, napuspos, Espiritu Santo, sa ibang manuskrito ay nag-alak sa kanyang espiritu. Lucas Kapitulo 10, versikulo 42, iisa lamang, kailangan, sa ibang manuskrito ay kakaunti lamang ang talagang kailangan. Magandang Balita, Biblia, MBBTAG. Magandang Balita, Biblia. Copyright, Philippine Bible Society 2012.